Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok na mundo itong kabiradalan sa net. Ako si Lance. Ito naman, mayroon na naman tayong bagong video. Tingnan natin ang video na ito at ating ihambing o pag-isipan natin kung ano ba talaga ang nangyari dito. Bakit ngayon lang natin nakikita ang mga kabalastugan o kapalpakan? At bakit ngayon lang ito umusbong? Bakit hindi noon nung hindi pa nagiging presidente itong si Bongbong Marcos? Bakit sa tingin natin noon ay isa siyang matinong tao, magaling magsalita, pero ngayon bakit na ito nangyari? Para na siyang wala sa katinuan kung magsalita or mag-speech or magbigay ng mga speech nga, totoong speech para sa mga tao. Bakit parang nagka-buhol-buhol itong mga pag-iisip niya? Yung nasa utak niya ay iba ang lumabas sa kanyang bibig. Nakakatawa. Pero tingnan ninyo kung karapat-dapat ba itong magpapatuloy sa kanyang tinatahak na destiny na pagiging pangulo. Ito ba'y naaayon pa ba ang kanyang pag-iisip bilang isang pangulo ng buong bansa? Siya talaga ang driver nitong bansa, pero nga sa tingin ko hindi na siya karapat-dapat na umabot at maubos ang kanyang termino. Tingnan nyo ang video, mga kababayan. Ang ating mga seedling nursery na sa buong bansa para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Patay, patay. Patay, patay. Patay, patay. Patay. Ngunit, nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin, napakasayang naman ito. Katakot-takot na isda ito. Kasi ang daming pwedeng pakain. Marami tayong mapapakain. Itong nahuli. Alam niyo po, ang pinanggalingan nito ay may nagpasok na illegal nitong mga isda na ito. At bali smuggling, ini-smuggle na papasok ng Pilipinas. At mabuti naman ay nakita sa kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kumpletong papeles, hindi kumpletong pagbayad. Kaya po kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang aming ganun po nangyari. Ngunit nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin, napakasayang naman ito. Katakot-takot na isda ito. Kasi ang daming pwedeng pakain. Marami tayong mapapakain. Kaya didistribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, para meron naman pantulong, para nang kayong namalengke ng isda ngayong araw. Meron na kayong sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, nagbibigay po kami, wala pa rito, ngunit susunod na po. Nagbibigay po kami ng mga building materials po, mga yero, mga 2x2, pati martilyo, pati pako, para kahit paano masimulaan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay, yung mga damaged na bahay, at saka yung ang tinitignan po namin ay well, we ngayon,
sabi natin, pag-isip-isip tayo. Kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may... Ang inyong mga ngiti, makita, maya yung kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. Lahat po yan, hindi po mawawala sa aking puso. Please subscribe to us. Just press this button. Teka, here. Basta yung pula. Pindutin nyo yung pula para mag-subscribe sa amin. Maraming salamat. Umayos ka. Ayusin mo yung mukha mo. Utang ina mo, babatak-batak kasi. Ayusin mo! Sinong mas gusto mo? Si BBM o si Duterte? Si Duterte. Bakit? Bobo kasi si BBM. Bababa din yung gulay pero tataas. Patay kang BBM. Sumbong kita. Linalo nga ba ng mga Marcos at Romualdez ang sinasabing pangbubudol ng mga ito sa mga Pilipino kung saan dinaranas ngayon ng Pilipinas ang umano'y pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan? Taong 2016 nang dumikit si Aimee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Duterte noon nagbigay umano si Aimee ng election campaign contribution sa kanya. Sa panahon ng termino ni Duterte bilang Pangulo, unti-unti na numbalik ang simpatya ng mga tao sa mga Marcos dahil yan kay Duterte. Hanggang sa maipalibing nga sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Taong 2022 nang si Sara Duterte naman ang niligawan ni Aimee para kumbinsihing tumakbo bilang bisi ni Bongbong sa ilalim ng pangakong unity and continuity para maipanalo ang pagkapangulo. Pero nang manalo na, ang pangarap na pagbangon ng Pilipinas ay mauuwi pala sa wala dahil sa pagkaupo pa lang ni Bongbong sa Malacanang, nag-umpisa na ang mga hindi inaasahan ng bayan. Kabilang dito ang mga kontrobersya sa heavy luggage, Maharlika Fund, insertions o mga singit sa national budget, flood control, PhilHealth, PDIC, pagbebenta ng toneladang ginto, pagsirit ng trilyones na utang ng bansa, unprogram na mga ayuda at ang walang kamatayang polboron controversy. Magsisimula na ang konstruksyon ng Metro Manila Subway, isa sa pinakamalaki at pinaka-ambisyosong proyekto na iiwan ng Duterte administration. I saw you standing in the corner all alone. Don't have to act like you've been talking on the phone. I don't know about these games you're playing. Come and find me, you know where I'm staying, and I'm not that complicated. I'm a simple man. Sir!